Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Meron po namang ginawa itong Facebook sapagkat marami daw po kasing fake na mga Facebook account. Yung atin nga, di ba, nabida ko sa inyo, 11 yung fake accounts natin na ginagamit para kumuha ng pera kasi namimili po sila ng mga sa tingin nila maraming mga supporters, maraming kakilala, gagamitin nila ang pangalan mo, yung Facebook account mo, kunyari kinakausap nila, kunyari sila yun. Gaya ng ginawa nila sa akin. Kaya yung isang kaklase ko, 200,000 daw nakakuha sa kanya. Yung isa namang kaibigan ni Ambassador Carlos, 300,000. Kaya marami pong fake. Ito namang mga tinanggal naman ng Facebook. Ang problema naman dito, yung mga tinanggal na iba, pati yung mga accounts na pabor kay Mayor Sara Duterte, Carpio, na siguro naglalagay doon ng mga hindi lang admiration, kundi urging her to run for the presidency sa 2022. Tinanggal daw yun dahil policy violations. Pati yung daw sa may mga account daw po kasi na nung trinace nila, hindi naman daw totoo, mga fake. At parang pinalalabas pa nila, galing sa militar at mga pulis. Maria Jose. Kaya nagre-react naman to, excuse me, meron kaming mga official mga Facebook account namin, hindi namin kailangan yung mga peking yan. Siyempre, yung iba namang mga kritiko, sabi niya, teka muna, baka naman yung mga peking yan, ginagamit yan mga pera ng gobyerno. Malabo naman yun. Hindi pa pwede yan kay Presidente Duterte. Carling Zarte ng bayan. Sabi naman ni Kongresista Zarte, minumungkay niya na yung social media account, i-publicize yung mga fake accounts to confirm daw yung who is or who are beyond these operations while urging Congress to investigate the issue. Dapat imbestigahan nyo talaga. At yung mga fake accounts dapat talaga hindi lang tanggalin, pakulong natin yung mga nagbibigay ng mga fake accounts. Mukhang inabot na naman tayo ng oras. Ano bang masasabi natin sa mga fake accounts? Alam niyo po yung mga fake accounts na magagaling. At alam niyo ginawa nila dun sa aking fake account? Lalagay yung mukha mo. Pagkatapos, lalagay nila yung mga pictures mo. Maraming makukuha pictures para nga naman sa'yo. Pagkatapos, yung mga kukunin nila dun sa original na tunay na account mo, lalagay nila yung mga pangalan ng mga kaibigan mo, lalagay din nila. Kaya yung mga kaibigan natin o mga kakilala ko, ba't hindi mo tinatanggap yung aking request? Sabi ko, anong request? Request ng ano? Yung pala, nakita silang account doon. Nung tinignan ko, hindi ko naman po yun Facebook account. And speaking of which, might as well tell you na marami po akong fake accounts. Marami talagang salbahe na gumawa ng fake accounts. Pangalan ko nandun. Yung iba may mga pictures, yung iba naman wala. Ang tunay ko lang pong account doon, sabihin ko na sa inyo para iwasan nyo na maloko kayo. Yung original fake Facebook account ko po ay merong akong 2 kasama na nangangampanya kay Presidente Duterte nung kampanyahan pa. At meron nakalagay Duterte. Yun ang gumawa nun yung mga estudyante ko sa UE. Ang problema, nakalimutan ko na yung code. O, madalit sabi, hindi ko na nagagamit.
So yung bago, ito po yung bago, itong totoo. Yung ako'y may sombrero. Yun ho ang akin. Palagi tayong bumabalik kay BP Leni kasi itong makulit na sinasabing parang pinalalabas na walang nagagawa ang gobyerno. Ito, alam mo ba ito BP Leni? Na maliban pa dun sa mga COVID-19 test na ginagawa para sa kanila, nagbibigay din tayo ng libreng pagkain, akomodasyon, transportasyon para makabalik sila sa kanilang mga probinsya pagdating nila dito sa Maynila. Hindi lamang yan. Sila po'y binibigyan ng 10,000 cash o kaya $200. Ito ay cash aid. Sa ilalim po ito ng abot kamay at pagtulong na programa sa OFWs na alam naman po natin, siyempre naapektuhan yung income nila. Kaganda-ganda ng buhay nila sa OFW. Meaning to say, ng magandang buhay, mayroong trabaho. Dahil pag nandito sa Pilipinas, hihirapan. Kikipag-agawan kang humanap ng trabaho dito. Pag wala ka pang qualification, wala na. Yan ang sinasabi natin sa mga kritiko. Puro kayo pintas. Talagang sa ganitong pandemya, ito'y isang hamon sa kakayahan, sa kamalikhain ng Pilipino kung paano natin tutugunan. Kaya ngayon, kita nyo, gumanda na yung kalakaran natin sa paglaban sa COVID-19. Ito lang ang mga sutil, mga pasaway na mga kritiko na walang nakikitang kagandahan sa ginagawa ni Presidente at ng pamahalaan. Sa halip na makatulong, nakakabigat pa kayo. Talaga kayo. Pwede ba? Magkaisa na tayo. Tapos sasabihin nyo, wala, bagsak na ekonomiya natin. Bumagsak. Pero sabi nga ni Secretary Lopez, bumabalik na tayo sapagkat nakikita na natin. Halimbawa, sabi niya, yung unemployment rate natin, tumaas na. Dati, 10% in July. Kasi umakyat po ito ng 17.7 So bumaba na kasi nagbubukas na nga tayo ng unti-unti. O yung pagbenta natin ng mga produkto natin papunta sa ibang bansa. Yung export natin, ito bumagsak ito ng 49%. O ngayon din 9% na lamang. Kaya sabi ni Secretary Mon Lopez, yung reopening ng economy ay pagpapatuloy natin para yung mga walang trabaho makabalik na sa trabaho. Hindi po ba pinapanukala nga natin, nandagdagan natin yung mga bus na nasa labas para madagdagan yung pasahero. Kasi yung mga pasahero, yun po yung mga hindi makasakay, hindi makapunta doon sa mga trabaho nila. Pero pag maraming bus, marami siyempre makakaroon balik trabaho. But i-maintain natin yung 1 meter safe distance.